So, meron tayo ditong Rider JFI na naman. At ilang taon na to, sir? 9 years na po. 9 years. So, ito ay 9 years old. Ayan. So, sir, based dun sa history, ano po ba yung naging problema? Ano po yung pag binibigyan ko po yung cylinder nung madaling araw po, papasok ko sa trabaho. Ayaw niya lang po pumasok. Ayaw pumasok ng silinyador. Parang ano ba nangyari? Mamatay po. Nalulunod. Nawawalan ng redondo. Okay, so... Hindi na po siya pumasok. Bigla na lang namatay. Tapos, okay, good. Then, ano yung history nitong motorsiklo? Ano yung ginawa sa kanya? Ano yung sinasabi mo na sa chat? Nilinisan yung? Yung sa throttle body niya. Yung sa dulo lang po. Oo. Tapos, Pinasas po yung air filter. Anong ginawa sa air filter? binasa po, inugasan. Pinasa ng tubig. So, meaning, literally, hinugasan. Tapos, inispray ng hangin o ng kompresor para lang daw matuyo, para daw remedyo. So, which is ganito, no? So, to mga ka-JGA, so isang tip to na mostly pag mga ganitong riders, tulad niya, second hand na bili, galing sa tatay mo, no? Tapos ikaw na yung nag-handle. So, pag walang knowledge, turuan po natin, no? Turuan natin ng proper maintenance. Ito yung lagi ko sinasabi, na hindi ko nga binablog actually, kasi automatic na to dapat. Pag ikaw ay isang mekaniko, dapat, kung may malasakit ka, tuturuan mo ng tama, ng wasto yung customer. So, yun. Una sa lahat, mali yung paglinis ng air filter. Bawal na bawal po yan. So, magkano lang naman yun? 2 years or 1.5 year, magpapalit ka nun 430 o madadamage pa yung motorsiklo. Kasi pag basa ang air filter, papasok dun sa loob ng throttle body, which is magkakaroon ng combustion. Ibig sabihin, magmi-miss yun. Bakit? Kasi may halong tubig, may halong gas, may halong hangin. Which is hindi yun appropriate dun sa makina. Diba? Nakakasira, lalo na fuel injected to. Diba? So, medyo critical. Bawal na bawal mapasukan ng tubig. So, ganun sir, no? Bawal po tayong magpalinis ng air filter. As much as possible, palitan po ng bago. Then, ganun din sa fuel filter. Meron naman tayong owner's manual, pwede nating basahin. Kung wala, manghiram po tayo or pwede tayong bumili kay Suzuki, di ba? Kung Suzuki yung motor, bili tayo. Dahil nga second hand na, so hindi mo na alam yung history nito. So, bukod dun sa, yun nga, yung mga nagbablog, marami na nag-tutorial, di ba? So, yun, maging guide sa inyo, sana yung mga binablog ko, maturuan kayo at huwag kayong maligaw ng landas, no, sa pag-maintain. Kaya lang naman ako nag-vlog is para magkaroon ng kaalaman yung bawat isang rider. Kasi mostly tulad yan, tamo, wala kang idea. Akala mo okay lang yung ganon, no? So, which is napaka-delikado. Kaya ngayon, pumunta ka sa akin kasi may problema na yung motorsiklo. So, yun nga, iwasan po natin yung ganong cycle na akala natin okay, no? Akala natin porket naka-indicate ganon. So, turuan po natin ng tama yung bawat customer. So, yun lang po. So, ito, checkin ko muna kung ano yung main cause. So, sa pagche-check po, no, papaliwanag ko. Sa pagche-check, tinetest drive ko lang po yung motorsiklo or pinapaandar, tinitignan ko kung ano yung problema, ano yung cause. Pero, not to the point na pag binuksan ko na, syempre, may bayad na po yon. Yung iba kasi, akala, pag pre-check-up, walang babayaran kasi, ano gusto nyo? Hindi namin gagalawin yung motorsiklo, hindi namin bubuksan. Paano natin malalaman yung problema? Hindi naman kami, manghuhula. At the same time, di ba, wala naman kami x-ray vision. Naririnig lang namin yung possible trouble. Pero, which is, hindi namin pwedeng sabihin na bumili ka na ito, bumili ka ng ganyan, no? So, ganun lang. So, ganun lang yung, so, mga ka-JGA, sana maging aral to sa inyo, na ito ay bubuksan ko, titingnan ko kung ano yung problema, kasi mahirap mag-judge ng wala tayong nakikitang root cause. No, yung sakit, madali yung gamutin eh. Kailangan yung root cause. Makuha natin yung pinaka sakit o yung pinaka pinagmumulan ng sakit para mawala yung sakit. At the same time, mai-guide kayo sa tamang pag-aalaga sa motorsiklo. So, yun lang po mga ka-JGA. So, abangan nyo at titignan ko muna. Then, mamaya, bibidyo ko ulit. Okay, so ito, napansin ko, chinek ko na, no?
So, hirap siya sa pag-start. Sa una, mag-o-okay yung starter. Pangalawa, ayaw na. Hindi na magtutuloy. Sabi ni sir, okay pa yung battery, no? Ilan taon na yung battery? 2 taon pa lang. 2 taon. Pero, stuck pa yung harness. Ibig sabihin, stuck yung ilaw. So, meaning, talagang pwedeng tumagal yung battery, no? Then, branded naman yung battery, sir. Ay, hindi ko lang po siya kung anong brand. Kasi tatay ko nagpalit. Sige, pero I mean, napaltan. So, 2 years old yung battery. Mamaya ko na check. Dito muna tayo mag-check sa problema. Ayan. So, nakikita nyo to. Ayun, no? Yung kanyang starter, lapit natin ng konti. Nakita nyo yung starter, ayan, no? Meron ng umido. Kaya nahihirapan siya mag-start. Minsan okay, minsan ayaw. Ito. Yung push button niya is puro umido. Yeah. Yan. Labas natin. Pakita ko lang. Ayun, no? Berdeng-berde, no? Yan. Tapos, ito rin. Lilinisan nyo rin po, oh. Kita nyo? Ayan. Tatanggalin nyo lang yan. Linisan nyo yung degreaser. Tapos, mas maganda yun. Nakikita nyo yung parang kulay kalawang na yan. Ayun, no? Maliit na lang kasi yung nagtatap dun sa ito, yan. Yung butas na yan, ito. Yung parang copper na yan. Kailangan malinis yan. So, lilinisin nyo po yan. Saka ito, linisin nyo. Yan. Sigurado babalik ulit yung gana ng starter mo. Mabilis i-start yan. Pangalawa, resistance checking. Sinabi ko na yan. Na-vlog ko na yan. Checkin nyo po yung groundings. Ano yung groundings? Ito yung groundings. Ayan. Yung negative na galing sa battery na nag-tap dito sa makina. Lilinisin nyo po yan. Nilinis ko na to. Chinek ko na. So yun nga, medyo 9 years na kasi. Mahina na yung ground kasi nga nawawalan na ng kapit dahil puro dumi na. So nilinis ko na yan at yun, maganda na ulit yung groundings niya. So mamaya, ita-throttle body cleaning ko pa to. Kasi nga itong ano niya, nilinis lang daw, pinunasan lang daw dito. Tapos yung air filter, binasa. So, ayoko na pakita kasi nga namaga yung foam. So, alam niyo naman na siguro itsura. Hindi ko na na-vlog. So, binuksan ko yan po. Palitin na po siya talaga. Then, ito, ita-throttle body cleaning ko lang sa manifold para maibalik ko yung tamang tuning nito. So, tahimik pa naman yung makina eh. Ang problema lang, pag nagre-redondo, namamatay. Diba? Pagka mabilis na yung RPM, namamatay. Mostly, it's either dito ang problema or dun sa sa makina wala naman masyadong gagalawin. Kung ganito pa katahimik yung motor, dito lang kayo maghihinala sa ignition coil. Okay, so checkin muna natin yan. So yun, ito titingnan ko muna. Mamaya i-update ko ulit. So ito, continuous tayo sa pag-check. So yan. Tinanong ko si sir kung ano yung history. Sabi nga raw, pag napapaliguan, 10 minutes bago umandar. So, nagpalit ka ng bagong spark plug, no? Akala mo, yun ang problema. So, ito yung problema. Ayan, pakita ko ha. Ayun, no? Ayan, nag-uumido. Okay? Nag-uumido, bakit? Kasi pumapasok na yung tubig dito sa loob ng high tension wire. Now, which is dapat ito, ayan, checkin nyo talaga to. Saka itong spark plug cap, ayun o. Kita nyo may mga berde-berde o. O yan, tas marumi. Close up pa natin. O yan o. Nakita nyo yung berde-berde. Tas lalo yung tornilyo o. May umido. So yan, checkin nyo maigi yan. Titinan nyo rin to. Yan, sisilipin nyo, lilinisin nyo. Diba? Kung ano yung panlinis na pwede. Degreaser, kung walang degreaser, kung gasolina, walang problema. Sa akin, malinis nyo to ng maayos, no? Mawala yung mga umido para yung kuryente is magdaloy ng maayos, no? At the same time, chinek ko yung yung throttle body niya. So sabi nilinis lang dito lang. Pinunasan lang daw. So upon checking, marumi naman siya. Talaga naman marumi. Marumi na. So bukod doon, tinignan ko to. Tignan natin, hindi ko pa na hindi ko pa nagagalaw to. Bilangin ko kung ilang ikot yung ginawa, no? So pasara tayo, pasara. Yan, so half. 1 turn, 1.5. So, ang daming hangin na kailangan, no? Kasi, kaya nila in-adjust ng gano'n, barado na. So, 1.5 turn, which is dapat, nasa 1 turn ka lang, or 3/4 turn, o kung may diagnostic tools kayo, ma-adjust nyo yung tamang-tama yung minor nya.
dapat nasa around 1,200 to 1,500 RPM lang yung minor. Okay? So, para sa akin kasi, wala akong diagnostic tools, pero alam ko yung turn nito. Nasa half turn lang. Pag hindi half turn, 3/4 turn. Kasi pag nalinis mo to, mas magiging maganda yung minor nito, mas makakatipid kayo sa gasolina. So, ayan ha. So, ito, lilinisan ko rin muna tong throttle body niya. Then, tulad ng sinasabi ko, huwag nyo babasahin yung TPS, no? Punasan nyo lang po ng dry na basahan. Malinis po. Yung hindi po yung basahan ng magandang klase, microfiber cloth. Okay? So, make sure nandun yung goma. Ayan. Yung goma na yan, dapat nandyan. Huwag nyo wawalain yan. Okay? So, ito yung pinaka TPS, no? Throttle position sensor natin. Okay? Then, checkin natin yung kanyang manifold. Ayun. So, medyo marumi na rin. Unleaded po yung gamit niyang gasolina. Ayan, nakita niyo may mga kalakalawang pa. Checkin nyo rin po yung goma. Ito yung goma. Hawakan nyo, dapat, ayan, tulad nyan. Makikita nyo yung clearance, nakaumbok pa yung goma. Ayun, kita nyo ba? Ayan. So, dapat maano yung goma. Then, ganun din dito. Checkin nyo rin po yung goma. Kailangan nakaumbok pa. Pag hinawakan nyo, makakapan nyo naman yan, nakaumbok dapat yung goma. Pag yan ay nagpantay na yung goma, saka yung bakal, palitin na po yung o-ring, no? Saka wag pong babasain ng mga gasolina or diesel kasi pwedeng masira yung o-ring or maputol. So, mas maganda, kung para sa akin, degreaser na alkaline base. Kung wala kayo, bumili po kayo. Magkano lang naman po yan, no? Kay Clinica Moto, marami yan. Makakabili kayo niya kay Clinica Moto sa Shopee, meron yan. So, ganun lang para malinis yun na maayos to. Then, ito, i-restore ko pa ito mamaya. Lilinisin ko, tignan nyo yung kulay ha. Ayan yung before. So, hindi naman pulas pa. Galing pa kasi ito ng Bicol no sir? So, galing ng Bicol, nadala mo rito. Then, ngayon pa lang, magpapa-periodic maintenance. So, iniisa-isa ko pa ho yung problema. So, kasi pag ako nagto-troubleshoot o nagche-check ng motorsiklo, iniikutan ko yung motorsiklo, tinetesting ko, tinitingnan ko bawat parts, bawat wirings, kung saan yung may problema, baka mamaya hindi alam ni customer, ibigyan natin ng knowledge, no? So, yan, wag natin pagdamutan sa konting kaalaman na meron tayo, i-share natin. Ito. So, sa akin, hindi ako nag-FI cleaning, pero pag nilinis ko po itong manifold, saka itong throttle body, mas maganda bago yung fuel filter. So, bihira po tayo mag FI cleaning. Although nag-FI cleaning ako, pero hindi ko nire-require yun hanggat maaari. Paltan lang po yung fuel filter. I-maintain po natin na napapalitan. Then, sa throttle body, at least, as necessary, twice a year, nagpapalinis kayo nito or once a year. Depende sa paggamit, no? Depende sa paggamit. Then, linisin na mabuti. Pagka nilinis, banlawan, patuyuin ng maayos. Huwag gahayaan yung tubig na matuyo dun sa punasan. Okay po? So, ganun lang. Then ito, nakita nyo na yung mga problema. Ayusin ko, tingnan natin kung mag-okay na siya mamaya. Okay, sige po. Okay, so ito na. Tapos ko na linisin, no? Yan, nakita nyo, may mga cotton buds pa, no? Pakita ko lang. Yan. Malinis na siya. Then, ito po, konting awareness na sa adjuster bus. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayun, may mga uka na. Ayun, nade-deform na po siya. Ayan. Pansin nyo yan, close up po yan. Nilinis ko lang po yan. Ayan. Nakita nyo, buo pa yung part na to. Pagka ganito po siya, nade-deform na yung plastic, yung adjuster bus, palitan nyo na po. Magkano na naman to? 125 ata to, itong plastic. Yung goma, kahit ilipat nyo na lang. Pero kung gusto yung set, mas maganda. Lalo na kung 8 years, 9 years na yung motorsiklo, mostly naman sa Rider GFI, matagal talaga masira. Yung nga lang, sa gantong style, ayan Kaya minsan yung minor, paiba-iba. Ayan, nakikita nyo yung uka. Malaking tulong po yan pagka yan ay buo. Pag buo po kasi yan, hindi ganyan na itsura niyan. Okay, ayan. Close up pa natin. Ayan, nakikita nyo yung uka. Ayan. So ito, nalinis ko na, kaso hindi na talaga matanggal yung dumi. Akala ko dumi. Yung pala, deform na siya. Ayan na-deform na yung adjuster bus. Ayan, kita nyo? Close up pa natin. Okay, so yun lang. Then, checkin natin yung spark plug cap. Ito, malinis na.
Ayan. So nakita nyo, no? Wala na yung mga umido. Kulay bronze na ulit yung tornilyo. Saka dito, ayun, no? Kita na ulit yung salpakan ng spark plug dito sa cap. Then, tingnan natin yung throttle body. Okay, malinis na rin. Ayan, hanggang loob, kabila. So, pag nililinis po ito, gumagamit ako ng brush na katulad nito. Kung meron kayo nito, pang karburador, pwede nyo pong, ayan, sample lang, linisin itong dalawang butas. Ito. Ayan, linisin nyo. Pwede nyo sundot-sundutin habang nililinis nyo yan. Ayan. Tapos, ito yung pinaka sundutin nyo ng mas malinis. Kasi, nakikita nyo itong butas ng adjuster. Ayan, yung adjuster bus. Ito yung hose na parang ito yung bakal na to. Ayan, itong bakal na yan. Dito po yan connected sa butas na to. Pakita ko lang ha, yun. Nakikita nyo yung maliit na yon. Ito, yun. Yun na yung maliit na yan ha. O, tingnan nyo, tatlo yung butas na yan. Tatlo yan. 1, 2, 3. Yung pangatlo. Ayun o. Yung nasa side. Na patagilid. Ipapasok nyo to. Doon. Dito. Yan. Nakita nyo yan. Ayan o. Pinasok ko. Sundutin nyo po yan. Linisan nyo. Yan. Pumasok no. Tatagos po yan dito. Ayun o. Kita nyo. Yun yung panlinis ko. O. Gagalaw-galaw ko. Ayun o. Yan. Lilinisin po yan ha. Ng maigi. Ayun. O. Pero kung may ultrasonic kayo, konting linis na lang yan. Ayan, oh. Checkin nyo po yan, yung mga butas na yan. Napaka-importante po niya sa throttle body. Okay? So, para sa akin, no, hindi naman EPI cleaning, no. Para sa akin, hindi ko naman minamasama EPI cleaning. Kung talagang matagal na yung motorsiklo mo at gusto mong magpaganon, okay lang. Pero sa akin, throttle body, manifold, palit fuel filter, tapos na usapan. Magiging maayos na ulit yung takbo niyan. Okay? So, yun lang. Then, check. So, tingnan nyo yung itsura, no? After kong linisan, yan, lumabas na ulit yung mga serial number niya. Tapos, huwag nyo gagalawin syempre yung TPS. Ayan. Ito na ulit siya. Then, ito yung manifold. Ito yung FI. Yan, hindi ko po ginalaw, no? Hindi ko binaklas. Hindi ko rin po in-FI cleaning. Nilinis ko lang po yung manifold mismo. Ayan. Pati yun dun, no? Sinundutan ko lang ng degreaser, then dilinis ko ng maayos. At ito, ayan, in-scrub ko lang ng maayos. So, ayan, nakita nyo, malinis na. Yun. Ayan, yung tsura niya, no? Nagmukha na ulit siyang bakal. Then, ito pa. So, ito, tapit natin ng konti yung camera. Ayan, nakikita nyo to? Ayan, malinis na. Wala na yung umido. Ang ginawa ko lang, nag-cut lang ako ng konti. Mga 1 cm, tapos nilinis ko na maigi to. Para mawala yung umido. O, yun lang po yung sakit. Kaya minsan namamatayan siya. At the same time, chinek ko rin po yung ignition. Malakas pa naman yung kuryente nito. Okay pa. Then, yan. Sinabi ko nga sa kanya, magpalit ng original na resistor type spark plug. Mas maganda yon. So, sir ha, magpalit. Ignition, spark plug na original. Nasa 200 lang yan. Yung NGK resistor type na Suzuki. Yung long thread, Kerens, no? Meron niya Kerens, ha? So, yun lang. Then, ito, i-assemble ko na. Checkin natin mamaya kung ano yung magiging after nung effect. So, ito rin pala. Ayan, malinis na. Pakita ko lang. Ayan. Ito pa yung isa, yung sa may starter niya. Ayan. Kaya, nahihirapan siya mag-start minsan. May time na okay, may time na ayaw. Ayan. Oh, check. Ayun, malinis na po yung copper, no? Kabilaan, yan. Dilinisin nyo lang po yung mga contact point. So, bira nyo lang gagawin yan. Okay, so ganun lang. Then, abangan nyo yung result. Ito kasi matino pa naman yung makina upon checking, no? Wala pa namang problema. Hindi naman last pag-sir sa probinsya, no? Kasi pang malapit lang ang biyahe. Ayan, 9 years old, no? So, hindi lahat pare-parehas. Sinasabi ko nga sa inyo, pare-parehas kayo ng motorsiklo. Iba-iba yung driving habit. At the same time, iba-iba yung kung paano nyo ginagamit. Okay, so ito, throttle body lang ginawa ko. Linis lang ng mga basic parts. Then, tingnan natin kung ano yung resulta after the wonder roulette. Okay. So, ito, tapos na yung motorsiklo niya. Ito na. So, yung mga na-video ko kanina, yung mga pinakita ko, ayan, buo na siya. Then, ito na yung throttle body niya. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Buo na rin. Then,
Yung head niya, inayos ko na rin po yung ilaw. Binalik ko sa stock kasi binalik daw sa stock kaso ang gulo niya kanina. So ito, inayos ko lahat yan. Ayun, nakikita nyo, wala nang dumi, no? Lahat ng wirings niyan sa loob, pinagana ko na ulit yan. Kasi naka-stock valve siya, eh, no? Yan, naka-stock valve yan. So, binalik ko lahat sa dati. Okay? Sige sir, start. Go. Yun, oh. One click. At the same time, nakita mo yung minor, mas okay na. Then, mas responsive na yung trate. Sige, biga. Yun, oh. Yan. Napalitan din natin yung cable, no? Yan, ayos na. So, ayan, buo na siya. Tahimik pa naman 9 years, pero tahimik, no? Walang ingay, nga lang, talagang marumi yung makina. Low budget, so, kunin ka siya. Yun na lang muna. Yung major lang muna yung inayos ko. Wala pa namang problema sa ignition coil. Yan, wala lumalabas na kuryente. Try natin. Off. Wala sumusulpot na kuryente. Yan, malakas pa yung kuryente niyan. Ayan. Okay na to. Okay. Finish. JGA Humble Works. Tapos na ho.